Tatanong ni Ma'am Norma is, malakas daw ba sa konsumo ng kuryente yung laging pagbukas ng pinto ng ating refrigerator? Hello mga ka-TV! Kamusta kayong lahat? Welcome back na naman dito sa J4 TV. Panibago na naman na tanong, panibagong sagot na naman ang ating gagawin. Sa video na ito is magsasagot tayo ng mga tanong mula ito sa ating mga subscriber dito sa ating YouTube channel. Kung bago ka pa lang at ngayon ka pa lang napadpad dito sa channel na to at gusto mo yung mga tutorial about sa inyong mga appliances, huwag mong kalimutan mag-subscribe and hit mo na rin yung notification bell para updated ka lagi once na nag-upload ako ng mga bagong video. Weekly and daily po ako nag-upload ng mga new videos about sa ating mga appliances. No? So disclaimer lang guys, lahat ng mga video, mga tutorial na binabahagi at sinishare ko sa inyo ay ayon lamang sa aking mga experience at product training. Before ay nagtrabaho ko bilang isang product specialist sa isang malaking kumpanya ng appliances. So lahat ng mga tinuturo nila sa amin na mga monthly training, mga product training about sa ating mga refrigerator, even dito sa ating mga aircon, is binabahagi at sinishare ko lang sa inyo para may idea kayo sa mga simple lang na problema ng ating mga appliances. So wag na natin itong patagalin guys. So mapunta tayo sa una natin na tanong dito. Mula ito kay Norma. Sabi niya, malakas ba sa kuryente ang madalas binubukas ang ref? Shout out sa iyo Norma sa pag-comment at pagtanong dito sa ating channel. So ang tinatanong ni Ma'am Norma is, malakas daw ba sa konsumo ng kuryente yung laging pagbukas ng pinto ng ating refrigerator? Marami na rin akong ginawa na video about sa ganito. Malakas nga ba sa konsumo natin ng kuryente yung bukas tayo ng bukas? Even dito sa ating mga aircon. Pagka bukas tayo kasi ng bukas ng ating refrigerator, is hindi makapag-ipon ng lamig yung ating refrigerator doon sa ating freezer. So ano ang mangyayari doon? So pagka bukas ng bukas at labas ng labas yung lamig na galing doon sa loob ng ating refrigerator, is under ng under yung ating compressor. So doon kakakainin ng konsumo ng kuryente. Kaya i-advise ko sa inyo na huwag kayong bukas ng pinto ng inyong refrigerator. So kung ang tanong mo is, Sir, paano yon? Nasa tindahan kasi ako, kailangan kong buha ng bibilhin ng mga customer ko. Ano ba yung kailangan kong gawin para makatipid ako sa konsumo ng kuryente? Kasi hindi maiwasan bukas ako ng bukas. So ang gagawin nyo dyan, pagka halimbawa may tindahan kayo, nagbebenta kayo ng mga frozen goods, or yung mga ice candy, mga ganyan, kailangan naka-organize na siya. Organize na yung yelo, kung asan yung karne, asan yung frozen foods. Kasi yung iba kasi, kaya medyo natatagalan sila sa pagbukas, lalong-lalo na sa mga tindahan, is pag binuksan nila, hahanapin pa nila yung mga nilagay nila sa mga freezer nila. So doon, maraming mga lamig na ang lumabas doon. At the same time, papasok yung init na galing dun sa labas ng ating refrigerator. So yun yung magdadagdag ng puwersa pag-andar ng ating compressor kasi yung heat load na tinatawag. Pagka yung heat load na yon pumasok dun sa loob ng ating freezer, pwedeng kumapal kaagad yung yelo dun sa pagitan ng freezer at the same time, aandar ng medyo matagal yung ating compressor. Huwag kang bukas ng bukas dahil ang refrigerator natin is may sensor yan. Pagka mabilis niyang mapalamig yung freezer at mapuno yung loob ng ating refrigerator, is nag-automatic na namamatay naman yung compressor niyan. Pagka nagbukas ka at may lumabas na naman na lamig, doon na naman aandar ng automatic yung ating compressor. Hindi ko talaga ina-advise sa inyo na bukas tayo ng bukas. So meron din nagtanong sa akin na sabi niya, Sir, hindi ako bukas ng bukas, nakasarado naman yung pinto ng aking refrigerator. Pero bakit ganoon? Malaki pa rin sa konsumo ng kuryente. Isa pa na titignan nyo, naka-align ba yung pinto ng inyong refrigerator? Nakatamang align ba? Kasi pagka hindi naka-align, hindi nakadikit dun sa refrigerator yung pinto, maglilik yung lamig dito sa pagitan ng goma o yung gasket na tinatawag. So, kailangan din natin i-check yung gasket kung madumi na ito, hindi na masyadong namamagnet. Tumigas na ito, kailangan din natin linisan yan. Madami tayong mga kailangan gawin at i-obserbahan sa ating mga refrigerator para maiwasan natin yung pagtaas ng konsumo ng kuryente. Una, huwag kang bukas ng bukas. Pangalawa, i-check mo yung thermostat kung medyo nasa tama yung adjust mo. Mamaya kasi naka-low or number 1 lang yan, matagal yung pag-andar, matagal yung pagpuno ng lamig dun sa ating freezer. So, dun tayo kakainin din ng konsumo ng kuryente.
Pangatlo, i-check mo yung gasket, yung goma ng ating pinto ng ating refrigerator. Pagka matigas na kasi yung pagitan niyan, hindi dumidikit yan, yung magnet na tinatawag. So, kailangan din natin linisan yan. Hindi lang sa bukas tayo ng bukas, kung nakain tayo ng konsumo ng kuryente, pwede rin sa mga gasket. So, pagka hindi dumikit yan, nagli-leak yung lamig, doon pa rin tayo kakainin dahil andar ng andar at lumalabas lang yung lamig dito sa pagitan ng ating pinto ng ating refrigerator. Ayun lang guys, sana meron na naman kayong napulot na aral at konting tips dito sa ating channel or sa video na to. Kung bago ka pa lang sa ating YouTube channel ay huwag mong kalimutan mag-subscribe and hit mo na rin yung notification bell para updated ka lagi once na nag-upload ako ng mga bagong video. Kung ikaw ay may mga katanungan din about sa inyong mga appliances, mag-comment ka lang dyan sa comment box dyan sa baba para pag makita ko at alam ko na sagutin yung tanong na yon, isgawan ko din ng video na tulad nito. Kung nagustuhan mo itong video na to, don't forget to like. I-share mo na rin para makita ng mga kaibigan mo, kamag-anak mo na may problema sa ganitong problema ng kanilang mga refrigerator or mga appliances nila. Maraming salamat guys at natapos mo na naman itong video na to. Iingat tayo palagi. God bless. Peace out.